Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Mga katropa, oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Mahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginakabig paglaom sang nasyon. Generation Y kung millennials kung tawgon, ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabukon sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon, kuhaan sang inspirasyon, hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras na programa sa sininga estasyon Radyo Pilipinas Iloilo. Youth Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Kadad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Diin kaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran. Mayong hapon, good afternoon sa inyong tanan. Sa aton mga sugitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Subuman sa mga taga Negros Occidental, mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Ayong adlaw gid sa inyong tanan. Today is Friday, May 9, 2025. Hindi na ang ikaduha sa limatanan ka Biyernes karon nga bulan sang Mayo tuig 2025. Ag sa kinaandan, maging po ninyo tugtog alas or alauna 55 subong iyang hapon. Ako ang inyo alagad, katropa nyo sa kanginan, JP Harbas. Ag sa kinaandan mga biyan, sa naman ka stage storya ang aton nga mabatian subong hapon. Sa aton nga pagpangalaga this May 9, ngayon kaupod naton ang isa naman ka youth organization na ang ila isa sa mga ginaobra karon nga programa mo ang pagpabaskog sang ikasarang sang pamatanon sa pagboto sa naginapit nga eleksyon. It is our honor nga makaupo liwat sa aton sini nga pagpalagad ang Anay Awardee sa Outstanding Jose Rizal Model Students of the Philippines. Kag 2024, the Outstanding Students of Iloilo Awards. Bantayan mga biyan ha sa hindi lamang madugay. Makaupod naton sa aton nga pagpangalagad ang Youth Council President sang Samahan ng Bagong Kabataan, si katropang Jennifer Erica Angeles. Ibalo naton later sa kay katropang Jennifer kung ano bala ang ining kausa para sa Demokrasya SBK Voters Education Campaign. Ano bala ang katuyuan sini? Ila bala ang nalabot na nila nga komunidad? Kag ano bala ang ginalauban nila sa mga pamatanon subong nga naghilapit na ang eleksyon? Yes, mga biyan, sumabot nga Lunes, May 12, 2025. Mangin klaro na ang mangin hatol ng bayan
Bangod sa adlaw sang Lunes, hiwato na mga biyan ang 2025 national and local elections. Kung sa din ang kada botante mahimo makapili sang 12 ka senador, isa ka party list, isa ka gobernador, isa ka vice-gobernador, duwa ka sangguniang panlalawigan member apang inin nagadepende sa ila sining nga probinsya. Magaboto man sa isa ka representative sa House of Representatives. Subong man, magaboto man sila sa konsihal nga magadepende naman sa ilatag sa kalugar. Isa ka vice-alkalde kag isa ka alkalde. Ay sa tanan nga magaboto, especially sa aton nga mga first-time voters, ay klaro na kung sino ang inyong suportahan, sino ang nagpangibabaw sa inyo sila nga konsensya kag tagipusoon. Nagsubong man, nagapang-alang-alang pa. May you find this time as an opportunity para maka-double check, makapanalawsaw kung sino ang may manami kag matarong plano de gobyerno. Kung sino ang may maayong mga hinimuan, may manami nga solusyon sa mga problema sa pusod. Naglabaw sa tanan nangin maayo, hindi lamang sa adlaw sang kampanya, hindi antes pagkatapos ng eleksyon. Ito na pagpadugayon pa mga biyan sa aton nga pagpanumbalik. Mangin ko po na nato ng aton bisita of the week. Ang samahan ng bagong kabataan, nagsikatropang Jennifer Erica Angeles. Bantayan sa aton pagpanumbalik. Ngayong panahon na ng kampanya para sa national at local elections, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage. Hatol ng Bayan 2025. Mangkot-langkotan ni Simo. Ikaw ya si Tol? Si Tol, tanan natubras ang 3 gigs loss ang nagdigat na pandemya. Amon na waay nabutol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi na, electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang kapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, waay naguntat ang amon obra. Pero hindi eh. Hi, ikaw ya si Tol? Si Tol, ginduso niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, waay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang nubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya? Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untat. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol ng bawat Pilipino. Political ad paid for Abante Bisna Party List, Dear Ana Avenue, Cebu City. Paid by Manhogan M. Sarahan, 17A Cruz, Barangay Angos, Navotas City. Madalas inaaraya ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan. Yun ang aming ginagawa nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Nung pinatupad namin ang prices and up to this time, more than 8 days ang buffer stock natin. So we're nearing the target of 9 days. Happy na ang magsasaka. Nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang gobyerno sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:13 na sa hapon. Sige po nagapamati ka mo sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo
Radyo Pilipinas. Mabiyan sa nasa linggo na kainang mga kupon naton sa aton nga pagpangalagad subong iya nga hapon ang isa naman ka youth organization diri sa aton rehiyon. This time mabiyan makaupo naton via Zoom para ipanabot sa aton ang ila sining nga mga hinimuan kag pagbulig para mas mapasanyog pa ang mga pamatanon subong na ginapit na ang hatol ng bayan. Sabi nila tayo ay puro social media, walang bukang bibig. It is our honor nga magkaupod kag mangin bisita liwat sa aton nga pagpakalagan. Ang iba sa tunay na Si Katropang Jennifer Erika Angeles ang samahan ng bagong kabataan. ila nakita. Katropang Jen, maayong hapon and welcome back sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. Maayong hapon, sir. Maayong hapon, mga katropa. Nasadyahan gid ako nga susubong. Nakabalik ako diri kag sa lain naman nga rason kag hindi makabulig gid sa aton sa malapit nga eleksyon. Yun, no? For the information sa aton sining makuturan, si Katropang Jen ang nangin bisita man sa naton bilang isa sa mga awardees ng Outstanding Jose Rizal Model Students of the Philippines kag nangin Top Circle Award man sa 2024 The Outstanding Students of Iloilo Awards. Pero subong, mangin nga kaupo naton si Katropang Jen bilang Youth Council President sang Samahan ng Bagong Kabataan o SBK. And for the information, Katropang Jen, sang aton nga mga katropa, sino bala si Katropang Jen kag ano bala ang Samahan ng Bagong Kabataan? So, hello sir, no? Hello, liwat sa tanan sa aton nga mga katropa. Ang samahan o kung ginatawag natin nga SABACA, Samahan ng Bagong Kabataan, ini isa ka nationalist organization kung sabihin nag-umpisa ini sa taon nga 1973 kag hasta subong nagapadayon man sa Gyapon sa pagkandak sa mga training sa different generations, no, kag ini naga-aim gid kag ang goal gid ni samahan is that to produce good leaders for us to achieve a better nation. Kag si katropa ni Jen is part of the 17th generation sa aton nga Samahan ng Bagong Kabataan. Nagsisamahan ng Bagong Kabataan may ara ini siya nga mga kinalain-lain nga miyembro kung sa diin mga prominente mani nga mga individual sa aton nga komunidad, hindi lang sa leadership pero sa kinalain-lain nga areas in our society. Kung sa diin si Samahan ng Bagong Kabataan nag-promote gid sa good governance, not just in politics but also in different areas in the community. I see. Grabe, no? 17th generation. So madugay-dugay na gid sang gintukod ang ining SABACA o kuna Samahan ng Bagong Kabataan. And we know, Katropang Jen, ang inyong grupo is a chapter or the Iloilo chapter o kuna Western Visayas chapter ini sang Samahan. So, ang aming nga grupo na-include kami sa Iloilo chapter. So, subong ang SABACA, itungod man madamo mga nagnilatabo, no? So, naga-focus na gid kami subong sa Iloilo chapter. Kang kabay pa sa magasunod na mga tuig, makapalapnag kami sa different areas man sa aton na nasyon. Na-mention mo na nga madamo kamo sa mga aktibidad sa Samahan ng Bagong Kabataan. Maybe no, Katropang Jen, can you give us a few of those nga mga kinakabig naton high impact nga mga proyekto kag programa nga ginpatuman sang SABACA, particularly under the 17th generation? No, sa amon man nga organisasyon may ara kami nga ginatawag nga PASALOP kung sa diin ika-14th year na namon nga ginaubra. Tag isa sa mga gi-mention ko kagina, no, ang mga leadership trainings kung sa diin ang recent namon nga na-conduct is 19th generation. So halin gid sang una sa 1973 apang ikaw maging miyembro sa Samahan ng Bagong Kabataan, gina-undergo kagid sa ginatawag namon nga leadership training kung sa diin may ara ina nga different levels man para matawag ka nga parte sang samahan. Kasi Samahan ng Bagong Kabataan, hindi lang man nag-touch sa amo na nga sektor, no? Samahan ng Bagong Kabataan, nag-partner gid sa different institutions. Dito mo, halos tanan sa amon nga membro sining Samahan ng Bagong Kabataan, halin gid sa kinalain-lain nga universidad diri sa aton nga syudad.
Uy, so yun, no? Not only limited to one university or one institution ang membership sang Sabaka Iloilo, and hopefully no mas madamo pagid nga mga organization o kuna institution ang mag-upod sa inyo sining kausa kag subong man grupo katropang dyan. And we heard nga may ara kamo katropang dyan sang isa ka high impact naman nga aktibidad ang kausa para sa demokrasya SBK Voters Education Campaign. Sa bunga nagilapit na ang eleksyon, ano bala ang ining proyekto or programa sang Sabaka? Since ang samahan ng bagong kabataan, ako gi-mention kanina, no, nag-aim kita sa good leaders for us to achieve a better nation. Kag kaamot sini, ini nga idea is from our national chairman, si Sir or si Tol Eugenio Plana, kaupod si Tol Francis Tapicolin, na nag-introduce sa amon ng mga youth council nga kami mismo dapat magwa sa amon ng mga comfort zone. I know how powerful the social media is. We can campaign it through our Facebook account o kung sa kinalain-lain namon nga socials. However, kami sa samahan gusto namon mabatian, makita, kag mabatyagan kung ano gid ang kinalain-lain nga sitwasyon sa aton nga komunidad. Kag sa amon man nga paglibot-libot, no, sa pag-umpisa sini nga activity namon nga ginatawag namon nga Kausa para sa Demokrasya, a Voters Education Campaign, nakita gid namon kag napamatian gid namon ang aton nga mga pumuluyo, ang aton nga mga fellow youth man, no, kag ang aton nga mga tao sa komunidad nga halin sa lain-lain nga sektor kung ano man ilang ang mga reaksyon sa palaabuton nga election. Hindi lang na, pero nabatian na namon kung ano ang mga experience nila sa mga past elections kag sa subong system sa aton nga government. I see. So to be particular, katupang dyan, under this campaign or under this program, ano gid ang inyo sini nga ginaobra? So under this campaign, may ara kami nga ginapanagtag nga pamphlets or brochures, no? Makita ninyo ini. So ang unod sini nga kampanya, wala kami may ginakampanya nga politiko or any party list. Pero ang amon niya, ang unod sining amon nga ginapanagtag sa komunidad natin is that ang mga guide, or for example, like kung ano mga qualities or kung ano ang dapat nga pahanumdo sa aton nga pumuluyo sa pagboto, kag kung ano ka-importante magboto. So makita niyo diri sa amon nga pamphlets, kung sa first page, no, makita natin diri nga ang nakabutan diri, nahibaluan mo bala? Kaya gusto namon mag-inform, mag-educate, not just sa amon nga sektor nga youth, no, pero sa tanan mismo. Kag diri makita man natin kung ano ang mga kinaiya sang maayo nga leader. Ginsulat man namon diri, dapat makatao, makadiyos, may panindugan, may kaalam, kag wala sang bahid, sang korupsyon o kung ano man nga anomalya, no? Kag dili makita man natin dili ging highlight man namon kung ano ang mga posisyon nga under sa executive kag sa legislative. Kag isa pa dili kag kung ano ang obra sa executive kag sa legislative, and at the same time gimbutang man dili namon kung ano ka importante ang pagboto sa election. Kay ini maski maghambal kita nga same lang, no, nga wala it pagbag-o. Pero kami sa samahan, nagdapatigid kami nga sa pamaagi sa amon ni nga initiative namon, no. May ara kami makontribute sa pag-build sa better nation nga ginaasam-asam gid namon. Malipot lang kag manipis lang ang ina nga papel nga inyo sini ginapanagtag, but we understand how powerful the information or the content nga unod sang sina nga pamphlet o kung ang inyo sini nga papel nga ginapanagtag. And speaking of information, ano bala katropang dyan importante nga informed ang aton nga mga pamatanon kag ang general public sa adlaw sang eleksyon? So sa ako man, no, nga eksperyensya. So ang amon nga paglibot diri sa samahan ng bagong kabataan, nag-umpisa kami sa April 26. Tag subong gani nga hapon after sining interview magalibot man kami, no. Ang amon na realize gid as samahan ng bagong kabataan, no, as a group
importante gid nga inform kay maski kami sa paglibot namon nasubukan kami kay tungod ang pagbaton man sang iba sa pagiging informed hindi man maayo pero nami man sa feeling no nga may ara man nga iban nga manami ang ilang nga pagbaton sa amon ni nga aktibidades pag isa pa gid sa importansya nga dapat informed kita hitungod ang atong nga desisyon sa palabuton nga eleksyon isa gid ni sa madako nga factor nga makaapekto sa aton nga nasyon. So it's very important gid nga informed kita kag open kita nga i-educate kita kag i-inform kita sa kung ano man ang dapat mga pahanamdong sa palaabuton nga eleksyon. Tagibi lang sa palaabuton nga eleksyon pero bilang isa ka citizen sa aton nga nasyon. Yes, no, wala nag-untat sa adlaw sa eleksyon ang aton sining pag-hold sa accountability sa mga nagapamuno sa aton sining pungsod no. Even after election no saranggid nga makabantay ang aton sining mga kauturan kung ba na ginasunod sang mga ginpili naton nga mga opisyal ang ila sining mga katungdanan o kung obligasyon bilang mga elected official sa aton sining gobyerno. Katapang dyan, you mentioned earlier, nagapanagtag kamo sa mga pamphlets ngayon. We know, pila na ka komunidad ang inyo sininalapot, kag adlaw-adlaw inibala nga ginaobra sang sabaka ang pagkadto sa mga komunidad para magpanagtag sang IEC materials. Itungod tanan man sa sabaka, no, halos tanan sa amon mga estudyante, kag mga working young professionals. So, since na-mention ko man tagina nga nag-start kami sa April 26, so sa April 26, nag-kick off kami sa District of Haro. Kung sabihin, may 5 kami ka barangay na nalibot. Ginlakat lang gid namon, no? Sa bilog nga adlaw, pagka April 27, nagkanto kami sa District of Molo, specifically sa Kalumpang, San Juan, nga dila, no? Sa May 1, sang holiday, no, nagkadto kami sa District of La Paz, Lapus, kag sa city proper. Sa May 3, nagkadto kami sa District of Mandurriao, kag sa Arevalo, kag subo nga hapon, amon pag-targetor ang mga terminals, kay kung sabihin, madamog dila tao, no, kag sa paglibot namon, dila namon na feel nga worth it gid, maski makapoy, pero tungod nga sa ini nga pamaagi balaan namon nga makabuligid kami sa pag-build sang better nation. Wow, kadami matian kadamo na sa mga komunidad ang nalabot sa inyo sini nga grupo. And we know katropang Jeno, before we talk about the impact, let's talk about the challenges. Ano so far mapanghangkat nga inyo na atubang sa pagpatuman sang sini nga aktibidad? Tungod ini nga campaign, mabudlay gid ini no, so kung paano una-una nabudlayan gid kami kung paano namon ni approach ang tagsa-tagsa sa komunidad. Kaya amo na gani ang mention ko kanina no. May ara man nga manami ang pagbaton sini, may ara man nga hindi gid nauyunan ang pagbaton sini no. Siguro ang pinagid ka-challenge is that na maging consistent gid kami sa ginapanginbato gid namon kag manindigan gid kami sa amon nga kausa para sa ilang maski may malain man nga pagbalik sa amon no sa paglibot namon sa komunidad dapat maging porsigido man kami sa gyapon kay tungod nga balaan namon sa kaugalingon namon nga ang amon nga kausa hindi lang para sa eleksyon pero kundi para gid sa palaabuton nga tuig kag para gid sa amon, especially sa amon nga mga youth, no? And today, no, let's talk about the impact naman no, sa piyak sing sining mga pagpangduha-duha kag hindi manami nga pagbaton sang iba no sa despite nga gatingwa walang tanay kamo nga magtudlo o kung maghatag sang relevant information for them to be prepared this coming election. Ano naman ang nakita ninyo nga mga impact especially for those nga open o kung bukas sa pagbaton sang sining nga mga impormasyon? No, sa positive side man no, manami gid sa pambatsagad nga ang amon nga kapoy kag pagpursigi no, ang amon nga inspirasyon nga magbago sang aton nga nasyon na balikan man sang mga manami man nga
syudad kung sa diin nagahambal gid sila nga ay manami ini nga padayuno namon ini bag-o ini sa amon na isa gid nga sa mga i-highlight nako no nga mayo gid nga ang mga kabataan nagalibot kag bag-o ini kay tungod may anak man gani nga iba abi nila parties si samahan no kay nagalibot kami pero mo na gina-emphasize gid namon nga wala kami kandidato o kung party list nga ginapangampanihan ang amon lang gid nga gusto ipalapnan sa inyo kundi ang good governance nga ginatawag kag ang voters education gid no so manami gid pamatian nga dinahambalan kami nga manami gid ang amon nga kausa kag kabay pa nga hindi lang gid kami sa syudad sa Iloilo makalibot no pati pa gid sa iban man nga areas especially man diri sa province of Iloilo. Right, and Katrupang Jeno, for those nga wala pa sang ideya sa kaundan sa inyo siniya nga pamphlet no kagluyag mahibaluan ano bala ang unod sa inyo siniya nga pamphlet ano bala ang mga kalidad nga dapat tan-awon sa aton sini nga mga butante sa mga nagapadalagan subong iya nga eleksyon. So sa amon nga pamphlet no naka-highlight gid diri nga dapat makatao kag makadiyos may panindugan may tagipusoon sa pag-alagad wala bahid sa korupsyon o kung anuman nga anomalya masaming masaksihan ang maayo nga hinimuan wala gapili kung sino ginaserbisyuhan may particular nga plano kag kung ano man ang magpatuman ini no may maara man nga may mga plataporma pero wala kita nagalatag kung paano natin himuon ini may sarang ipakigdato ang aton mga kinamataron sa subong nga panyempo especially nga campaign season madamo sa mga nagabiglang ibang anyo no silo from isa ka corrupt to anghel just to solicit votes o kuna makakuha sang suporta sa publiko. Paano bala matumod kung ay ini siya sincero gid siya ini matutuod nga may ara sang plano para sa pungsod ini ang matutuod nga wala sang bayad sa korupsyon because during election tanan man nagagamit sang sining matiniga butuon ako mabuot ako sincero ako tampad ako wala sang bayad sang korupsyon. So simple lang gid no lang taon naton ang track record kag ang background sang kada politiko nga nagapadlagan kag nagarepresentar sang ila kaugalingon sa aton. Ayun, so sa aton sining mga kauturan nga balikan ang ila sining nga track record ang ila sining nga mga hinimuan o kung matuod di man bala nga tiglawas ang ila sini kada tinaga nga ginabuyan ang mga aksyon kag plano nila para sa aton nga pungsod. Katrupang Jen, bilang isa sa mga outstanding students of the Philippines kag isa man sa mga outstanding students of Iloilo, on your part, no, ano ang imo iya personal nga ginatan-aw para matumod nga deserving ang ini nga kandidato? No, ang isa ako nga ginahambal, no, aside sa plataporma nga ginapresentar nila sa aton, importante gid nga lantawan naton ang agi nila antes sila mag-abot sa amo ni nga posisyon. Ang ila gid nga track record kag ang background ini mahambal kita nga ay basi nagbag-o na mo na pero ina ang mga bagay gid nga makahambal kung ano gid nga klase sila nga tawo. Kag isa pa, mahapos maghambal sa imo nga plano. Pero kung hindi ka kabalo sa kung paano mga imuon, no? Kag isa pa gid is that mas maayo gid nga magpili kita sang leader nga kabalo mag-ubra under legislative o kung executive man. Ayun. So mga tips nga ginhatag ni Katropang Jen kabay pamarinsan kag sundon gid sa aton sini nga mga katropa nga nagapamati sa aton subong iya nga hapon. Katropang Jen, kung may ara ka sang kahigayonan no, nga maka-istorya sa isa ka kandidato o kung sa isa ka nagapadalagan subong iyang eleksyon, anong programa o kung issue sa aton nga komunidad ang luyag mo nga kabay no, mangin prioridad man sa mga maganda daog sa sini nga pinilian?
Ayun, balikan natin si Katropang Jen. It seems nagka-problema aton sining connection. Again, Katropang Jen, mayong hapon. Right, balikan natin si Dila Mamadugay, si Katropang Jennifer Erica Angeles, ang aton sining bisita subong iyang hapon. Katropang Jen, mayong hapon. Magandang hapon, sir. Yes, going back no sa pinamangkot ni sir nga kung hatagan ako sa oportunidad o kung chance no nga maka-istorya sa isa ka nagapadalagan nga politiko. Isa lang gid ang siguro ang mahambal or hindi man gid nga isa pero amo ni ang thought na gusto ko gid ihambal sa ila no. Kay si Katropa niya dyan, isa man ka SK chairperson. Ako nilang gid nga mahambal is that kabay pa nga tanan na inyong ginaplano ituman ninyo. Kabay pa, maski ano man ang matabo, maging accountable and transparent kamo. Simple lang ang mga bagay, no, nga tinaga. Mugot-mugot lang gid ang akon ibilin sa inyo, no. Pero inang tatlo nga matuman, maging accountable, kag maging transparent, dako na na impact sa pagpamayo sang aton nga komunidad. Yun, so kabay ha, sa aton sini nga mga kauturan, magpatuman. Sa inyo sini nga ging promesa, mangin accountable sa tion nga may kakulangan, kag mangin hayag sa inyo sini panghimanwa. Katubang Jen, for those nga luyag nga ma-access, no, kay ti hindi man tanan malabutan sa inyo sini nga grupo, especially for those areas nga malayo na sa Iloilo, paano ba na maka-access sang inyo sini nga pamphlet o kung material nga ginapanagtan? So, pwede nga gid kami i-search sa amon nga socials, no, nga samahan ng bagong kabataan. Kay dira makita gid ninyo ang amon nga pamphlets, ang unod sina, kag ang mga kinalain-lain man nga nakadtuan namon nga komunidad. Kag subong amon nga samahan ng bagong kabataan, hindi lang man naga-focus sa aton nga pag house to house, pero ginagamit man namon ang power of technology, no? Paagi sa amon nga social media account nga samahan ng bagong kabataan. Ayun, so follow the social media accounts of Samahan ng Bagong Kabataan, particularly ang Samahan ng Bagong Kabataan Iloilo, to know the latest kagang kaundan sa ila sili iyang pamphlets o kung material sa kinapanagtag for this election. Again, ini wala sang may gina-endorso nga mga politiko, pero nagaganyat sa tanano nga magboto sa insakto pinaagi sa paghatag sang nagakaigong impormasyon para ngin maalamon nga botante sa sining eleksyon. Katapang Jen, well, this is not part of the initial talks naton kay Ina, no? sa ini nga interview, but considering manugtapos ng inyo sining termino by December, ginalauman naton
ang paghiwat sa eleksyon. Kamusta so far ang imo sining nga kabuhi bilang isa ka SK chairperson? Bilang SK chairperson, no, so kung ako makaistorya ako sa politiko nga dapat ituman, maging accountable, kag maging transparent, ina ang mga tatlong nga bagay nga gina-practice gid na ako, no, sa ako nga barangay, sa barangay Makatol. Sa una, babudlay. Okay, syempre halin ako sa institusyon, lain man ang orientation, no, sa eskwelahan, sa pagiging student leader. Pag-abot sa community, nagkamang man si katropa dyan, no, kung paano ko iplastar ang akong kaugalingon, kag makwa man ang salig sang akon nga mga kabataan diri. Kag mahambal ko gid nga sa Subo, kag pragid ako nga isa kami sa ging awardan nga outstanding sangguniang kabataan diri sa amon nga munisipalidad sa Putotan, and at the same time si katropa niya dyan ang outstanding SK chairperson sa Municipality of Putotan. Kag diri mahambal ko gid nga padayunon gid naton kung ano man ang aton nga ginapromisa. Padayunon naton ang pagpalangga naton sa service, no. Pag dapat ang aton nga promisa hindi lang dapat hasta sa eleksyon, kundi dapat padayunon naton hasta matapos ang aton nga termino. Kag at the same time as we end our term, no, ini reminder man sa akon nga mga fellow SK chairman, let's not see this as a competition, but let us grab this opportunity, no, ang few months left sa aton nga tudloan, i-guide kag suportaran ang magasunod sa aton nga legasiya kag mga gimpang ubra, no. Kay ini ang gapatigid ako nga ang nga bilang leader, no, youth leader, hindi man na sa tanan sa imo nga hinimuan, binaklan, no, pero sa kung ano ang ginpadatsyag nimo kag ginbilin nimo nga mga learning kag mga developmental skills sa inyo nga mga fellow youth. So mo lang na katropa. Ayun, congratulations kay Katropang Jen, for your achievement nga mangin outstanding SK chairperson and SK council ang barangay Makatol dira sa Banwa sang Putotan. And lastly, no, ang imo sini mabilin nga mensahe sa tanan nga mga botante, not only sa sektor sang pamatanon, kundi sa tanan nga nagapamati subong sa aton nga pagpangalagad. So sa tanan naton nga mga katropa dira, no, sa inyo nga panimalay o kun diin man kamo subong, tandaan gid naton nga ang aton nga boto, aton nga tingog, kag dapat maging aligmat kita, maging careful gid enough nga maglantaw sa track record sa background sa aton nga mga kandidato nga inugboto. Hindi lang kita magpadala-dala sa kung ano man dira nga butang kay inaagi lang, pero ang pagboto naton diri sa malapit nga eleksyon, no, sa May 12 na lapit na gid, no, is ang desisyon hindi lang para sa aton nga kaugalingon, pero ang desisyon nga ni para sa kamaayuhan sa aton nga nasyon naton nga Pilipinas. Ayun, madamoy kasama at Katropang Jennifer Erga Angeles sa imong nga oras nga ginhatag sa Subo nga hapon. Kabay, this is not the last time nga makaupod ka namon, no, sa atong nga pagbaragad sa Youth Connect, and with your achievements kag subong man mga padayon kinahimo para sa aton sini nga pungsod, we look forward nga makaupod ka liwat sa masunod nga mga edisyon. Katropang Jennifer Erika Angeles, for your works and for your words para sa bayan. Madamo gid nga salamat kag padayon. Madamo gid nga salamat mga katrop. There you have it mga biyan, si Katropang Jennifer Erika Angeles, ang Youth Council President sang Samahan ng Bagong Kabataan ukon sa Baka nga nagatuyo nga sa subong eleksyon mangin maalam tanan nga mga botante. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:43 sa hapon. Ayun na mga abiyan, sabay nga balik naton ang track record sa tanan nga mga nagapadalagan sa sining nga pinilian. Sabay mangin mabinantayon kita sa ila hulag sa aton sining nga mga madinalagon nga mga kandidato
man sa luyag nga matabo ni katropang Jennifer Erica Angeles. Bay mangin zero kamo sa pagbatuman sa inyo nga mga ginpromesa. Mangin accountable sa tiyon nga may kakulangan. Mangin hayag sa inyo nga mga transaksyon ag serbisyo para sa pungsod Pilipinas. Yan, hindi lango-lango ang ining mga obligasyon nga ginapungkuan ng mga magapadalagan. Hindi man lango-lango ang sweldo na ila sining pagabatunin. We're talking about 6 digits, especially for those who are running for mayor, governor, vice governor, congressman, senador, and party list representative. Nang rason kung kabay, piliyo naton ang mapisa ay kaalang makatao kag makadyo. Hindi ang ining pasweldo ang 6 digits mga abyan. Mga sweldo nga ila pagbatunon bunga man ini sang balhas kag sakripisyo sang tanan nga mga taxpayer. Kung magpili kita sang hindi pa capable, wala sang enough nga ihibalo sa ila sining padalaganan, wala sang maayo kag klaro nga plataporma kita nga nagsugal sa ila, sigurado perde pagkatapos ng eleksyon. Be reminded ha sa tanan nga nagahulat-hulat sang sobre na may unod nga kwarta yang bayad sa inyong nga mga boto. Personally, I don't subscribe to the opinion na batunon lang ang kwarta magboto sandig sa konsensya. Because again, kung ginatolerate naton ang vote buying, I'm welcome nga mga politiko naton hindi na magtrabaho sa gusto. Hindi na magpakampanya santo sa ila sini mga hinimuan, kundi santo sa kaban ng bayan nga ilang gaging kawatan. Taas na lang ni sa ulihi iya sang presyuhanay sa baklanay sang boto. What will happen kung padayunon nato ng ining sistema? Nagtung klaro kung tani kag malimpyo ang plano para sa aton nga syudad, sa aton nga probinsya, sa aton nga banwa, sa aton nga pungsod. Kay kung mo perde sa tion sang baklanay, wala sang pundo, kung wala sang makinarya, di mapilitan man nga magpangawag para lang nga makadaog kag makasulod sa politika. We all know kung ano ang epekto sini. The moment nga ang mga nagapamakal sang boto ang magmadinalagon sa sining eleksyon. Those who spend more will also do their best na makakabi balik sa ilang ginastos sa aton nga eleksyon. What it means, hindi man nila personal nga kwarta. Laban-laban, pundo naman ini sang gobyerno ang apektado. Kung pundo sang gobyerno ang buhinan, kabaylo sinimabyan ang parutpot at substandard na naman ng mga proyekto. Ang epekto kita sa gihapon nga mga botante ang mag-suffer o kung mag-bakho sa ulihi. Naligabay ha sa aton sa mga makutura nga nagasalig sa unod sang sobre. Una ini para untaton ang ina nga klase sang pagboto. Gusto ginaton sang maayo nga mga politiko. Dapat mangin maayo man kita nga mangin botante.
Again, sa aton sining mga kulturan nga way pa nakadesisyon para sa mga hatol ng Bayan 2025. Do your time, do your best. Spend this time wisely para mag-research, magtukib kung sino ang nagakaangat na ila sinitag sa kaginapadaragan. Kung hindi gid klaro, kung di pa sigurado, leave it blank sa adlaw sa eleksyon. Sa banta mo sa nagapadalagan mayor na wala gid siyang maayo-ayo, not required nga magboto bisan isa sa ila. Feeling mo anom lang sa mga senador ang may maayong panindugan, required nga 12 gid ang imo sini nga butuhon. Importante man ang mga biyan nga sa imo kada pagboto, kung isa ang ginapangayo nga butuhon, isa lang dapat ang imo sining nga butuhon, hindi magpasobra. Ang epekto sini posible nga hindi maisip san isa sa imo nga ginboto. Nadugang nga kay gayunan mga biyan. Kung nadugang may impormasyon angot sa nagilapit ng eleksyon, bisitahon ang Commission on Elections o kung COMELEC Facebook page. Kag hibaloon ang mga latest nga mga reminders sa aton sini nga COMELEC para sa nagilapit nga eleksyon. Kaya naman ang dugang nga mga updates angot sa mga hatol ng bayan sa pag-follow and like sa aton sini nga official Facebook pages ang Radyo Pilipinas kag Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mabot nga Lunes ulop na kita mabiyan sa pagbantay sa mangindalagan sa eleksyon sa Western Visayas. Tungkol ang aton mga kaupdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Nagahatag kita sa mga updates ikan sa naituhay nga probinsya sang reyon sa East at Subuman. Nagahatag sang resulta ng nanginhatol ng bayan. Wala makita sang regular programming because we will be having a special coverage together with PTV, PIA, PNA, and IBC. Ang Radyo Pilipinas na mangin matawhay kag tampad ang piniliay sa Western Visayas. Sa itong mga kulturan, bantayan ang SBK o Gonzabaca sa mga terminal subong iya nga hapon ilang nga paglibot para sa ila sining nga kampanya. Agud nga mangin maalamon kita sa aton nga pagboto sa Lunes. Amoy ka salamat sa aton naging bisita kay katropang Jennifer Erica Angeles, ang Youth Council President ng aton sining Gonzabaca. Amoy ka salamat sa tulang nga nagupod sa atong pagpanganaga. Wala kita sa oras nga nabilin sa atong edisyon sa mga daw sang Mayo 9, 2025. Sa nga lagi lamang sa akong mga katuwang teknika, Mr. Rochel Jones Otero sa studio na Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, katropa nyo sa kanginan JP Harbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect. Ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang iyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan.
Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas,